End of story. Next question. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day? Why does the media always criticize my clan? Full stop. End of story. Next question. Ang taray mga kababayan ni Attorney Nicholas Kaufman. Grabe po ang galing at husay nitong abogado ni Tatay Digong, mga kababayan. Supalpal ito pong Rappler reporter sa kanyang tanong, bakit ang media ay kinikriticize? Ha? Ano ang sagot? Panoorin ninyo mga kababayan. Grabe ang tindi ng pagkakasupalpal dito sa Rappler or sa mga media. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day? Why does the media always criticize my clan? Full stop. End of story. Next question. Full stop. End of story. Next question. Bakit kayo laging nagkikriticize sa mga media? Sagot ni Atty. Kaufman, bakit din yung mga media lagi nyo rin criticize si Tatay Digong? Ang tindi po nito ni Atty. Nicholas Kaufman, mga kababayan. Ano ho? Malupit ang mga banat ni Atty. Nicholas Kaufman. Panoorin pa po natin ito kung paano niya po rito pinalakas, pinatatag ang loob ni Tatay Digong. And said, Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job. But I can no longer help you. I no longer remember much at all. And I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. He then concluded and pronounced as follows: I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison. And on that somber note, my team and I realized that there was no point in continuing. So we tried to humor him. We told him that next month he will be 81. And we reminded him of the many people who visit Duterte Street and Duterte Park, the renamed locality just outside the ICC detention centre, as referred to by the many, many pilgrims who have visited The Hague to feel closeness to his presence, even if they cannot witness his actual person with their own eyes. We remind him of the mountain of cards and greetings and of the forest of flowers that he received both at the detention centre and at the court's premises on his 80th birthday. So many cards, all of which were read by his family, that we had to provide 2 sacks to take them back to our office. So many bouquets of flowers that the prison had to bring a van to take them away. The flowers that reached the court premises were strategically placed around the building, and although so appealing and desirable and coveted by the staff, were avoided once the staff was told of their origin. So these flowers just rotted in the corridors until the smell forced them to be thrown away. We showed him some photographs of his family. We showed him photographs of his youngest daughter, Veronica, Kitty, who writes to him every day, so often that the letters are piling up in his room. His face starts to light up. We showed him pictures of civic events in the Philippines with Sebastian Baste and Paulo Pulong present. He laughed and told us what he remembers of their days as young men in Davao. We showed him pictures of Inday Sara greeting the enthusiastic crowds of people in the Philippines, and then finally his face beamed with pride. Yan mga kababayan, napapangiwi yung kindat ni Mutok, no? yung judge ng ICC, no, mga kababayan. Ayan, no. Napapaano ito eh. Oh, di ba, mga kababayan? So, alam nyo ba? Naalala nyo ba sa Senator Lacson, mga kababayan? Maniniwala ba kayo na napalitan na si Senator Lacson bilang Blue Ribbon? At babae pa, mga kababayan, ang pumalit sa kanya? Sasabihin ngayon ng mga troll, fake news ka, BMR. Wala namang ganun. Wala pa kang hearing, ikaw lang gumagawa-gawa ng mga ganyan-ganyan mong balita. Anyway, mga kababayan, eto, bago natin tunguhin yon, bago natin bigyan detalye, no, may video po, mga kababayan, na si Senator Lacson ay pinalitan na po bilang BRC or Blue Ribbon Committee Chairman.
Kaya siya ngayon, hindi na po siya blue ribbon, kundi pink ribbon po. Hindi ko po kayo ginuguntay mga kababayan ha. May video po ako ipapanood sa inyo mamaya para malaman ninyo na pinalitan na po si Senator Lacson. Nagulat kayo no? Hindi nyo alam ano? O dito nyo lang malalaman yan. Ngayon, itong Iglesia ni Cristo ay nagsalita na rin po patungkol dito sa nangyayaring grand corruption, grand syndicate nito pong Malacanang Dipolboron na bangag at adik na Presidenteng Marcos Jr. Yan po lahat ang ating pag-uusapan mga kababayan. Kung interesado po kayo na malaman kung sino po ba talaga ang pumalit dito kay Lacson, huwag nyo pong i-skip ang buong videong ito. Tinitiyak ko po sa inyo mga kababayan, mayroon po kayong mapupulot ditong impormasyon na hindi nyo napupulot sa iba. Hindi po itong fake news ha. May video po ako mga kababayan. Hindi po ito fake news. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagulat kayo no? Nakakagulat di ba? Napalitan si Senator Lacson, di natin alam ano. O mamaya, panoorin natin. Huwag kayong aalis no. So ito mga kababayan, yan po lahat ang ating pag-uusapan at isama na rin po natin ang mga fake witnesses. Una muna natin tanong, bago tayo magtungo, naniniwala ba kayo na si Tatay Digong ay maibabasura ang kaso laban sa kanya at makakauwi sa Pilipinas? Ako personally mga kababayan, wala itong halong pangbubula, wala itong halong pang hahahip lang para maano lang ang mga taong bayan. Hindi. Ito naman po ang aking dahilan. Based on evidence, tiyak si Tatay Digong makakauwi po dito mga kababayan. Dahil kung ebidensya at pag-uusapan, ito, bigyan ko na kayo kagad ng maikling conclusion. Kung alam naman nila na itong si Tatay Digong ay kayang-kayang maparusahan dito sa Pilipinas, no? Kung alam naman nila na kayang-kayang makonvict, bakit kailangan pa nila dalhin sa ibang bansa o sa ICC? Di ba? Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, tiyak hindi po yan uubra mga kababayan. At huwag nilang sabihin, hindi gumagana ang hustisya sa ating bansa. Di ba? So dahil dyan mga kababayan, plus malita, plus hindi natin alam kung sino tumanggap, di ba? At sino nagbigay, equals, tapong ka sa dahig. Biruin nyo yung mga katulad lang din natin ng mga mahihirap lang din. Abay, milyon ang gastos po dyan, papunta dyan mga kababayan. Paano sila kaagad ng ganun lang kabilis? Di ba? Ang bilis lang nila ng ipon mga kababayan, ang bilis lang nila nakapag-ipon. Pero mamaya, tingnan muna natin kung totoo nga bang nakapag-ipon itong mga ito. Yan po lahat ang ating pag-uusapan kabayan. At maraming salamat po muna sa mga tuloy-tuloy na nanonood, naglalike at nag-share sa ating mga video. Halakip na rin po ang mga trolls at mga basher natin. I love you. Thank you sa inyo. Tuloy na po natin ang detalye natin mga balita. Ito mga kababayan, ito pong INC mismo. Natatandaan natin ay yung last na kanilang rally, dinaluhan nga po ng milyon-milyong mga tao sa buong mundo. Aba ito, doon nagsalita, binulgar ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na bata pa lang adik na, hanggang ngayon adik pa rin. Okay? So ngayon mga kababayan, eto na ang INC, nagsalita na naman. Patungkol na naman po dito sa korupsyon na wala pa rin nangyayari sa ating bansa. Panoorin natin ang tagapagsalita ng INC. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na
We will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Kita nyo? Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Mga kababayan, may binanggit po siya dito kanina na we're go to do ano, we're evidence we're go, no? Pakinggan muna natin uli 'yon. Saan banda 'yon, ha? So, noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Oh, totoo ba ito mga kababayan? Di ba ga totoo? Yan ang nangyayari. Lahat ng mga tumitistigo, sila pa ngayon yung kinakasuhan at ginigipit. Nangyari kay Gutesa, di ba? Nasaan na si Sergeant Gutesa? Ginigipit na. At mukhang tinatago na talaga mga kababayan. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ayan mga kababayan, we will go where evidence leads us. Ito nga yun, no? Ayan po mga kababayan. Ano ba sinasabi ngayon ni Lacson? Ang pinoproject doon, napakakurap ng ICC. Nilagyan ng $2 million, allegedly, through former senator. Sa akin, mukhang not just my political color. Mukhang may destabilization aspect. Lacson, no? Sa tingin nyo mga kababayan, hindi ba karapat-dapat palitan doon si Lacson bilang chairman ng komite? Kasi hindi pa nga siya nag-iimbestiga, may conclusion na kaagad. Di ba? Ito, sagot naman sa kanya ni Rowena Guanzon. Babae mga kababayan ang papalit ha, pero hindi si Atty. Rowena, hindi po siya senador eh. Mamaya, mapapanood ninyo, makikita ninyo kung sinong pumalit dito kay Lacson. Hindi ka pa naghihiring. May PR ka na agad, Marico. Bakit kaya tinawag na Marico ni Ma'am Rowena Guanzon itong si Lacson?
Hindi ba dapat iniiwasan mo magbigay ng ganitong pahayag, lalo na't ikaw ang chairman ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga ng mga korupsyon sa gobyerno? Paano makakasigurado ang publiko na magiging patas ka at di bias kung mahiring nyo yan, wala pa nga may ganito ka nang sinasabi, mima ko? Mama Pengke! agi daw, iningid man ni Mama Pinky kay nagpaparayakbot man hinkuan dida, nag-ino na unagad iton hiya, awana, nalpason, kindi lakson. Agda nga dagos ti conclusion na nga ro doon. Awanon, antutan ka Senator Lacson. Antutan mo tay gagawon nyo mo, sir, Senator. Ang gapo nilang ula, ito'y tawag tuya. Ang gapo nilang ula, ginawa may investigasyon, walalay conclusion mo sika. Antutatan, sir. Singa umpapaway ditan, ya gano unsa biditan, no? Aya si babaganan na Attorney Ruina Guanzon. Noon sabi ditan od kumitem, ditan od Blue Ribbon Committee, agda nga dagosen, no? Walay kinmuntampol ya conclusion. So awanon ang gapula, ang gaputi. Hinjak mahuwatan. Ay ambot kanimo BMR. Wa jud na ako kapsat tong imong gisultis panulti diha. Nagbutbut ra man kadiha biyam. Nagreklamo ang aking mga Bisayang followers. May mga kababayan, tinagalog ko lang, iba't iba ko lang lengguwahe itong salita, yung sagot ni Attorney Ruina Guanzon dito kay Senator Lacson, na may conclusion na kaagad, hindi pa nga nag-iimbestiga. Ay syempre, mari ko at mema ko. Inang sa Ilocano, inang. Mima, inang. Ilocano lang yun, mga kababayan, na BMR, pinapahaba mo yung video. Gusto ko nang makita, atat na ako. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang pumalit kay Lacson? Sino ba talaga ang pumalit kay Lacson? Anyway, mga kababayan, bago natin puntahan niya na may pumalit na kay Lacson, naniniwala ba kayo, mga kababayan, na walang jurisdiction itong kay Tatay Digong? Mukhang umamin na itong isa, tingnan nyo, mga kababayan, sabi dito ni Attorney Nicholas Kaufman, mamaya muna saglit, bibitinin ko lang kayo ng konti, masyado kayong atat bitin muna ng konti. Mag-like muna kayo, hindi pa nakapag-like yung iba dyan. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Attorney Nicholas Kaufman. Teka. I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime. Teka. And the related phenomenon in holding someone accountable. Ito, mga kababayan, susurkatin ko na lang, kayo nang bahala kung paano ito sa hindi lang nakakaintindi katulad ko ng English. Ito, sa pagtingin ko, parang napipilitan siyang magtanong dito sa mga kasama niya sa ICC kung mayroon bang nag-iimbestiga sa Marcos administration ngayon, sapagkat may matindi rin po ngayong nangyayaring patayan. Itong kinakaso nila dito kay Duterte, dahil yan sa mga sinasabi, AGK daw noon. Pero ngayon, mga kababayan, mayroon bang patunay si Kaufman dito? Panoorin nyo, mga kababayan. Pero bago yan, ito muna, ang sagot nitong isa, na tila baga, wala nang, umaamin siya na wala talagang jurisdiction sila kay Tatay Digong. Well, his client prevented
all that sorry, pasensya na mo. Ulitin ko. Ulito na to. Di mar na unsa man kay pag tinagalog na lang diha bay. ayaw na diha pag in English bay ba kay unsa man ang imong panulti bay. Mawagtang mo nang akong kalibangon ko diri na wagtang gyud sa imong. Sabi dito, well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period. Senior trial lawyer Julian Nichols pala. Ano ang sinasabi dito mga kababayan? Tingnan nyo ha, well, his client prevented all of that by withdrawing the Philippines. Prevented, di ba? Ibig sabihin pag prevented, naiwasan na, past tense na, ED na, di ba? Prevented, naiwasan na ni Tatay Digong itong pangyayari ngayon. Gets nyo mga kababayan? At mukhang inaamin nila na naiwasan nga ito ni Tatay Digong. Ayan o, well, his client prevented, ayan o, tama hindi, well, ibig sabihin, parang sa bagay, ang kanyang kliyente ay nagtagumpay para maiwasan niya itong pangyayari ngayon nang mag-withdraw na siya sa ICC. Nang sa ganon, na-sure na sigurado niya ni Duterte na mawawalan kami ng jurisdiction sa kanya. Am I correct? Yung mga magagaling mag-English, kayo na mag-translate kung tama yung ang translation ko. Anyway, alam ko, mali-mali siguro yun, pero may kunting katotohanan na yun. Di ba mga kababayan? Ngayon, balik tayo kay Kaufman. Tungkol dito sa Marcos phenomenon, related Marcos phenomenon dito sa walang nag-iimbestiga daw sa Marcos regime. May karapatan ba si Kaufman? Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Napakahusay talaga ni Kaufman. Alam niyo, sa totoo lang, napakahusay nitong mamang ito. Ayan, no? Tingnan niyo po itong post nitong Kat Javier. Nakita ko lang po ito. Buhay pa mga batang ito nung panahon ni Tatay Digong. Packing tip lang sa mga adik ang ipinaglalaban nyo. Pero bakit nyo pero balikan nyo ang ginawa ng mga adik dito sa mga batang ito. Ginahasa, binaboy, sinunog, pinatay ng walang kalaban-laban. Nakikita nyo yan mga kababayan? Annalise Agukoy. 30 years old ba yan? Ito naman, ito yung recently sa Cebu 12 years old yata ito, di ba? 12 years old ito. Mga bata ito pa, justice for sino? Hindi maano, di ba mga kababayan? Screenshot lang kasi ito di ba? Ito itong naka-green na to. Nabalitaan natin yan Taga Cebu yan, di ba? 12 years old lang yan. Sige nga, nasaan ang human rights? Ang dami nito mga bata, mga minor din. Panahon na yan ni Marcos, ngayon na yan. Yun nga sinasabi ni Kaufman Nasaan, I wonder dito sa mga kasamahan ko, mayroon kaya sa kanilang nag-i-effort na mag-imbestiga dito sa Marcos administration? Yun na sabi ni Kaufman, hindi ko po yung sinabi Ayan Clearly, I'm forced to ask myself, sa kanyang sarili lang pala, nagtanong, whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon on holding someone accountable. Dahil po yan dito mga kababayan, marami pong mga patayan ng mga minor de edad na mga kabataan dahil po sa mga adik na siya naman pinagtatanggol ng ICC ngayon. Bakit ang ICC? Mga adik din ba mga nandyan? Hindi, nagtatanong na ako mga kababayan, yung mga judge ba sa ICC gumagamit ng illegal na droga? Diyan ba sa Netherlands, sa Dahig, ang droga ba dyan na illegal dito sa Pilipinas? Legal ba o illegal? Hindi ko po alam ito pure kung tanong lang yung ICC, hindi pa ako nag-aakusa sa ICC. Nagtatanong lang po ako. Ang ICC ba ay mga judge ba dyan ay mga adik? Kasi pinagtatanggol nila ang mga adik
Di ba? Kasi kung tutuusin, kung ginawa nila ito, parang sa atin ba dito, in aid of motu proprio, in aid of, di ba? Legislation, motu proprio, kusang loob ba, kusang ano niya, pag-iimbestiga, di ba dapat kung mayroong ganito ang ICC, pinuntahan na nila rin ngayon ng panahon ni Marcos, kasi ano yan, dami oh. Biktima yan ng mga adik. Bakit wala sila? Ito ba'y magpapakita? Pwede ba natin itanong sa ICC na, protektado nyo ba yung mga adik, ICC? Adik din ba kayo? Legal ba sa inyo yung droga dyan? Tanong ko lang po ito ha sa mga ICC, hindi po ako nagbibintang sa inyo. Pakisagot lang po kasi nga nagwa-wonder din ang taong bayan, ang mga Pilipino. Bakit tila baga ang pinoprotektahan ninyo ang karapatan ng mga adik? Pero tahimik naman kayo sa karapatan ng biktima ng mga adik. Am I right? Nahirapan na po ko sa kalisod ani. Ang akong sininsilyong in English, mahurot na pud ane. Gihurot na ba? Gihurot na kadtong sa kakuan o sa ka ka-ICC na gahapon, di ba? Gihurot na sa ka-ICC ang akong in English san. Gitigum-tigumang ko to. Nahurot usa lang kakadyot lang nahurot dayon. Bangas ka. Iring gilaygit. Ayan mga kababayan. BMR, binitin mo kami talaga. Balik ka nga kay Lacson. Sino ba ang pumalit kay Lacson? Balik ko na. Punta na tayo kay Lacson. Babae din po mga kababayan. Manood po muna tayo bago tayo mag-comment at unawain po natin kung bakit ko po sinabi na pinalitan na po si Lacson ng babae sa Blue Ribbon Committee. Tandaan po ninyo, nang lumabas po itong 18 na dating mga sundalo, ito ang sinabi ni Lacson. May destabilization aspect daw. Nagdi-destabilize daw itong mga 18 sundalo. Para sa kanya. Conclusion niya yan. Ngayon, bakit siya pinalitan? At sinong pumalit sa kanya? Panoorin ninyo ang bidyong ito at patapusin ninyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Thank you, sir. Okay. Thank you for joining us. Sir, Thank you po. yeah, yes, sir. Napanood ko yung press con nyo kahapon. Yes, Wait, sir. teka lang that is the wrong assumption, attorney, because just because you were jailed does not mean you're there's a confirmation of wrongdoing there. We all know that testimonies can be fabricated, can be coerced, right? You as a lawyer should know that. But anyways, the reason Ayan, mga kababayan ha, sabi niya rito, yung kanyang mga sinasabi na hindi daw dahil sa ganito, yung mga ebidensya daw na yon ay pupwede na maging totoo. Dahil pupwede naman daw yon maging coerced, di ba? Ano pala yung mga ginagawa ng ibang mga yung kamukha noon, si Madriaga. Nakakulong yun eh. Paano kung sabihin din ng taong bayan na yung taong yun, si Madriaga, kaya lang naman yun nagsasalita, kaya lang naman yun may mga sinasabing ganun. Kasi nga, syempre, maaari, pinangakuan na siya doon, na sige, ganito ang gawin mo, sirain mo si Inday, kasuhan mo si Inday, at para, malibre ka sa kaso. Di ba gano'n? Hindi ko naman yung sinasabing ganun ang ginagawa ng gobyerno. Pero, di ba nga po pwede rin natin itanong na gano'n, madam? Tuloy natin. I don't think it's too early to ask about the credibility because the claims that you're making are serious and wide-ranging. So, balik tayo dun sa question ni Ami, which is, how long have you known these 18 gentlemen and can you vouch for their credibility? So let's not play around with words, attorney. Tingnan nyo ha, tinatanong niya po rito yung credibility ng 18. Ano daw ang nalalaman mo? So, first you deny what Ed said, which is that you were accusing them of bribery, and then now you're affirming it. Ano ba talaga? Countering Ed before, that was his question, right? Anyway, Okay, sir, let's move on. let's Okay, move on. let's move on. Where is the your premise evidence? of, That is a very serious allegation to make. And you said yesterday you had substantial evidence. So where's your evidence? And I'm not talking about the affidavit, because as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where's your evidence? Kita nyo mga kababayan ha, hindi daw tayo magbabase dito sa mga affidavit dahil pwede daw ito ganito sila sinisiraan. Gusto niya talaga makita ang ebidensya, no?
Bulag pala ito. Sa bagay, hindi naman po sila nanood, hindi sila nag-cover, di ba mga kababayan? Kasi mismo, yung ebidensya, mismo yung mga tao, eyewitness sila eh. Sila mismo yung trabahante. Tama hindi? Tama mga kababayan? Di ba? Sila mismo ang umamin. Ang sinasabi nito, ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? Hindi yung affidavit lang. Kasi po pwedeng daw maku-coerce ito o kung pilitin lang kung ano man, di ba? Tapos, papatunugin pa yung katulad kay Gutesa dahil magkakasama nga ito ni Gutesa, di ba? Yun yung mga tanong niya, no? Tuloy na muna natin bago natin nabigyan ng mas mabigat na, mas malalim na mga opinion at analysis. Alam nyo, Statement sir. na ibinigay. Sorry. So hanggang doon lang pong alam nyo, sir. Wala po nakakita that this money was in fact handed over or nobody has evidence at this point that the money was given to these so-called foreigners. Tama? Yeah, that's Okay, correct. doesn't that just collapse your whole argument? Okay, tanyo, ang galing, no, mga kababayan. Yan yung magpapakulaps ng argument mo kasi hindi mo nakita. Hanggang doon lang ang ano mo, walang nakakita. Sabi naman ni Atty. Baligod, yes, that's correct kasi hanggang doon lang naman eh. Nagkwento lang sa kanya mga kababayan eh. Pero panoorin niyo ang sasagot dito ng Atty. Baligod, ha? What is my argument? Which is that That- there was bribery involved, there was graft and corruption involved with the ICC investigators. Well, And by the way, how would the Marines recognize the ICC Wait. investigators? Let me respond to that. The bribery and graft and corruption are centered on the fact that they were all of their expenses were paid for by Saldico and Sani Trillanes. I don't know if we hang up or we'll try again ba? But we were going around and around in circles kasi. Exactly. We were going around in circles. That's why I was like, okay, let's move on. You know, attorney, Sir. it sounds like a lot of this information that you're holding on to is second-hand and third-hand. A lot of this information, mga kababayan, second hand and third hand. Tuloy natin, ha? In some cases. Can I just ask what is your motivation here? Because all of a No, sudden, ma'am. you hold this press conference alleging serious wrongdoing. We've yet to see some evidence, and I'm also just wondering what was your original motivation here? You said you only met the 18 gentlemen in October of last year and started building this case. So paano po kayo nasama dito? Kasi we were asking you Personal about... witnesses po sila. Yes, No? but they only told you. Wala ka naman talaga doon, right? That's the definition of second-hand, sir. You But weren't there. I did not execute the affidavit. They were the ones who execute the affidavit. Correct. Yes, they executed. Then they told you about all of these things. So your information is second-hand, not their information. So that's what I was asking you. What is your involvement here? I think you misunderstood the rules on evidence, ma'am. But nevertheless, I What do not do I want not to understand argue about the with you. rules of evidence? Yes, What do I not understand about the rules of evidence? for describing their statement or my statement as Nabara siya dito, mga kababayan, ano? Hindi mo naintindihan ang rules of evidence. No? Tinanong niya ngayon, ano ang hindi ko naintindihan sa rules of evidence? Pakinggan niyo, mga kababayan, ang ganda nitong portion na to. Pakinggan niyo, ha? I think you misunderstood the rules on evidence, ma'am. But nevertheless, I What do not do I want not to understand argue about the with you. rules of evidence? Yes, What do I not understand about the rules of evidence? for describing their statement or my statement as second-hand. It's not secondhand. You weren't there, right? As you said, you yourself said you weren't there when all of these things were going on, when they were withdrawing the money, giving the money to somebody else. They were all told to you. Do you know the meaning of independently relevant statement? Ayan, mga kababayan, sandali, ha? Independently relevant statement. Tinanong siya dito kung ano ang meaning niyan. Tuloy natin, anong sagot niya? Okay, so that's what I'm also trying to get at. What is your involvement here? Bakit kayo nasama dito? You're not a prosecutor. You're not. Are you a lawyer for some of these Marines? Alam niyo, ma'am, bilang isang Pilipino, meron akong obligasyon. Sandali, mga kababayan, balikan lang natin yon. Hindi niya sinagot, di ba? Nang sinabi sa kanya, kasi kine-question yung credibility ni Atty. Baligod, nitong babaeng anchor, no? Second hand, third hand na yung ano mo, yung information mo, hindi na yan
first hand, hindi ikaw mismo, di ba? Ang sagot dito na Baligod ito. You weren't there, right? As you said, Ayan you weren't there, wala ka doon, di ba? you yourself said you weren't there when all of these things were going on, when they were withdrawing the money, giving the money to somebody else. They were all told to you. Do you know the meaning of independently relevant statement? Hindi niya yan sinagot, di ba mga kababayan? Sabi lang niya, okay, di ba? Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan ang kahulugan ng independently relevant statement. Ito pala yon. Ang independently relevant statement sa Tagalog ay, itagalog na natin mga kababayan, maaaring isalin bilang, ito yan mga kababayan ha, pahayag na may sariling kabuluhan o mas legal na paliwanag, pahayag na mahalaga dahil sa mismong pagkakasabi nito, hindi dahil sa kung totoo o hindi ang nilalaman. Mas simpleng paliwanag, ito simplihan pa natin mga kababayan para po ito sa atin kasi nga po, tinan mo ha, dinidisregard lang niya. Okay, parang pinadaan lang niya eh. Kasi nga, nagbibigay po ng emphasis dito si Attorney Levy Baligod, sagot niya, emphasis niya, ang sagot niya kasi nga, kini-question siya. Di ba, you are not there, wala ka doon, so hindi ka witness, hindi ka credible, parang ganun lumalabas ang sabi nitong babae. Ang sabi ni Attorney Baligod, alam mo ba yung independently relevant statement? Hindi niya sinagot, ang sabi lang niya, okay. Pero ito, mga kababayan, tayo sa sagot, ito ang meaning niyan. Mga simpleng paliwanag. Sa batas, ito sa batas pala ha, sa batas. Kung ito na, abogado ito si Baligod, sa batas natin kunin. Ang independently relevant statement ay isang pahayag na ginagamit bilang ebidensya para patunayan na sinasabi ito. Hindi para patunayan na totoo ang sinasabi. Halimbawa, kung sinabi ng isang tao, babanta ako sa kanya, ang pahayag na ito ay mahalaga, hindi para patunayan na gagawin nga ang banta, kundi para patunayan na may naganap na pagbabanta. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung totoo ang kinilalaman. Ang mahalaga ay naibigay o nasabi ang pahayag at iyon mismo ang may legal na kahalagahan. Kita nyo kabayan, ang ibig pala sabihin ng independently relevant statement, kasi nga po, parang kini-question nito yung kredibilidad ni Attorney Baligod na para baga ganito. Parang yun, nagkukusa-kusa ka dyan, nagbibida-bida ka dyan, ikaw ang tumatayo-tayo na abogado, ano ka ba? Ano ba ang mo, kinugnayan mo dito? Di ba ganon? Parang ganon. Ang sagot lang ni Attorney Baligod, independently relevant statement. Ibig sabihin, hindi porket may sinabi yung 18 Marin na ganito, magbibintang at may affidavit, ako bilang independently relevant statement, pinapatunayan ko lang na may sinabi sila. Hindi porket may sinabi sila, sinasabi ko na totoo ang kanilang sinasabi or mali ang kanilang sinasabi. Yun yung mga kababayan. Ang ibig sabihin pala nito, parang nagpapatotoo ka lang na mayroon silang sinabi. So tama talaga, tumpak talaga. Kaya pala, itong babaeng ito, hindi niya na pinansin yun. Okay, gumanon lang siya. Okay, so that's what I'm also trying to get at. What is your involvement here? Bakit kayo nasama dito? You're not a prosecutor, are you a lawyer for some of these Marines? Alam nyo ma'am, bilang isang Pilipino, meron akong obligasyon na mahanap natin ang katotohanan at katarungan dito sa pagnanakaw ng pera sa kabayan. Kita nyo, sir. Bilang isang Pilipino, mayroon akong katungkulan na mahanap natin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ininterrupt niya kaagad, sir. Di ba? Ininterrupt niya kaagad, sir. Di ba dapat bilang isang media, makiisa rin kayo ng maghanap ng mga magnanakaw? Tama hindi? Di ba mga kababayan? Kaisa namin kayo dapat mga media. Ng bayan. Oo, you don't have to tell me that. We are also trying to get to the bottom of things. Oo, kami din. Ayan, tama. Sabi niya. Sila rin naman pala, pero kita niyo mga kababayan, yung parang guiltness feeling niya, parang ayaw niyang masapawan. Bakit niya kailangan anuhin?
Di ba? Ini-interrupt niya na kaagad. Nagigits niyo mga kababayan ng punto nitong babaeng to? You asked about my motivation, no? Meron akong obligasyon na tumulong para malaman natin ang katotohanan. You asked about my motive. That is my motive. I don't Gusto understand. kong makaambag sa paghahanap ng katarungan. I don't understand what you mean when you say with how they treated Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. We all watched the hearings. In fact, si Senator Lacson wanted him to come back and to give them more details, di ba? Kaya lang siya mismo. Kaya lang siya mismo. Eh di ba ga yung trato ninyo kay Gutesa doon sa hearing, ano? Ha? Ang mga sinabi ni Gutesa, mayroon silang dinilibiran dyan sa Malacanang. Anong tanong ni Lacson? Yung mayroon si Lacson, tinanong na palis. Sino yan? Bahay ni ano dati? Irrelevant yung tanong ni Lacson. Di ba nga dapat nag-focus si Lacson? Bakit doon pa? Sa dinami-dami. Bakit may bahay doon sa Forbes? May bahay doon sa Villaverde? May bahay dyan sa BGC? Bakit kailangan doon sa ano? Sa Malacanang? Di ba nga dapat ang relevant na tanong ni Lacson? Pero bakit ang tanong ni Lacson, yung may-ari dati si ganito ganon? Nonsense! Tapos ngayon sasabihin mo, I don't understand na sinasabi mo kung paano trinato si Gutesa samantalang napanood natin lahat. Yes, tama ka! Napanood ng sambayan ng Pilipino paano niyo trinato si Sergeant Gutesa na hindi kayo makapag-cross examine doon sa kanyang mga sinasabi. Ang tanong, pagtatrato din ba yun? Tama, pagtatrato din yun. Pagtatratong pananahimik ninyo. Dapat ang trato ninyo ron, i-cross-examine nyo yung kanya mga sinasabi. Diba? So dahil ba sa wala mang lang nag-cross-examine kay Gutesa, lalabas, ay mabait ninyo dyan sa Senado, ang ganda ng pagtrato ninyo. Mali! Nagbubulgar yung tao. Malalaking pangalan ng mga binabanggit. Hindi man lang kayo walang concern, Lacson? At ito ka ngayon, media? Para bagang instead na dapat ang panig mo sa gitna or para sa taong bayan, tila baga papunta ka doon sa Blue Ribbon. O, tingnan natin, tuloy natin. Mismo yung nawala. He disappeared. So I'm not sure exactly what you mean by how they treated Guteza. Eh, ang balibalita nga, hindi siya basta nawala eh. Hinold nga siya, di ba? Si Senator Amy ang nagsabi rin. Si Senator Marcolita rin ang nagsabi. Si dating Congressman Mark Defensor. Oh, ngayon, tatanungin din kita, ikaw, sino ka ba? Na magsasabi din na nawala na lang siya ng barang walang bula. Ano yun? Napaka-nonsense ni Sergeant Gutesa? Di ba ga? Alam niyo mga kababayan, minsan para bagang, minsan labanan ito ng mga, nalabanan ito minsan ang media, mga social media, labanan ito ng yung bang parang, gaano ka ba ka-credible para magsalita ng ganito? Ha? Kung may mataas ang pinag-aralan, tingin na kagad sa'yo, napaka-most credible. Di ba? Pero pagka vlogger ka lang, lalo na, katulad sa atin, wala naman tayo mataas na pinag-aralan, mababa ang tingin sa atin. Discrimination, di ba? Pero, kabayan, kahit anong pang-discrimination pa nila, argument ang pinag-uusapan dito. Argumento. Gaano ba kalalim ang argumento ng may pinag-aralan ng mga media at walang pinag-aralan ng mga vlogger? Kita nyo yung argumento nito, mga kababayan? Diba? Sasabihin niya, para ang patutunugin kasi, ang parang tunog kasi sa akin ito, hindi ko alam kung kanong din kayo, ramdam ninyo. Ako, ramdam ko na para bagang, si Sergeant Gutesa naman ang hindi na nagpunta Binaliwala niya mayroong nagkusa na nga siya ng una Sinugal ng buhay niya. Napakadelikado ng kanyang ginawa. Alam niyo yung logic, nawawalan kayo ng logic Yung lohika ng ginawa ni Gutesa, napaka-importante, napaka-delikado. Tapos, wala sa din, wala lang. Ganon? Aba, hindi naman siguro abnormal si Gutesa. Wala naman siguro tayong nabalitaan na abnormal si Gutesa. Ang nabalitaan natin, hinold si Gutesa, labag sa kanyang kalooban. Well, speaking of labag sa kalooban, diyan naman master itong administrasyon ng Marcos administration. Labag sa kalooban ni Tatay Digong, pero dinala ninyo sa daig. Sa pamamagitan ng paghihila ni Torre. Di ba? Then why you're making it sound like he was treated very badly? Okay, number one,
we all witnessed Gutesa taking his oath before the committee. At binasa niya yung statement niya. Ibig sabihin, yung statement niya was made under oath before the Senate Blue Ribbon Committee. Bakit tinututukan yung alleged falsification ng notarization when his oath before the committee was already equivalent to a notarization? No? Pangalawa, sinasabi mo na nawala si Gutesa dahil hindi na siya nagpakita, pinapahanap ni Senator Lacson. Alam niyo po ba kung bakit siya nawala? Was it on his own volition na hindi siya nagpakita? Ang sabi sa nakakontak sa pamilya nila ay itinago siya ng mga merong interes na pagtakpan ng katotohanan. We lost the line again. nawala. Apologies for that. Babalik yan. Kita nyo? Di ba? Also tagged by Attorney Baligod is General Nicolas Torre III, now of course MMDA General Manager, and we also have him on the line. Welcome back to StoryCon, General Torre. Can you hear us? To a notarization, no? Ayan mga kababayan. So, BMR, kanina pa kami nag-aantay. Sino ba ang pumalit kay Lacson? Ha? Inipik news mo kami BMR eh. Ito, sa tingin nyo si Lacson, di ba? Ito siya. Hindi si Attorney Guanzo nang pumalit, ha? Ito. Balikan lang natin ito mga kababayan. Hindi kaya ito yung pumalit? Ha? Di ba itong pumalit mga kababayan? Tingnan nyo, pakinggan nyo na maigi yung kanyang ano. On the fact that they were all of their expenses were paid for by Saldico and Sunny Trillanes. I don't know if we hear or but we were going around and around in circles. Kasi. Exactly. We were going around in circles. That's why I was like, okay, let's move on. You know, Attorney, Sir. it sounds like a lot of this information that you're holding on to is second-hand and third-hand in some cases. Can I just ask what is your motivation here? Because all of a No, sudden, you hold this press conference alleging serious wrongdoing. We've yet to see some evidence, and I'm also just wondering what was your original motivation here? You said you only met the 18 gentlemen in October of last year and started building this case. So paano po kayo nasama dito? Kasi we were asking you Personal about... witnesses po sila. Yes, No? but they only told you. Wala ka naman talaga doon, right? That's the difference. Kita niyo mga kababayan? O, ayan po. Ayan ang pumalit kay Lacson. Kasi si Lacson, hindi na nag-imbestiga, may conclusion na. May destabilization aspect daw. Conclude na kagad sa kanya. Itong babaeng ito, matindi ang ginawang pag-iimbestiga dito kay Attorney Baligod. O, di ba ang dating nito siya ngayon yung parang umakto na Blue Ribbon Committee Chairman. Pinalitan niya si Lacson sa kanyang mga matitindi mga tanong eh. Ito yung mga tanong na dapat nandoon sa Blue Ribbon Committee. Tama hindi? Tama mga kababayan? Di ba ganito dapat? Gisahin mo si Baligod, dalhin mo dyan sa Blue Ribbon. At hindi ito magawa ni Lacson. Ito yung gumagawa itong babaeng reporter na ito. Tanong mga kababayan, bakit may binanggit si Baligod na may mga media di umano nakasama rin pala dito sa malita? Huwag nyo pong ikukot ako dito ha. Hindi ko po sinasabing itong babaeng ito, mga kababayan. Pero, ang tanong dito, sino-sino yung mga media na ito na nakipagsabwatan para pagnakawan ang kaban ng bayan? Hindi ito ha. Hindi po ito. Hindi po ito. Pero ang ginagawa nito, bakit tila baga mas magaling pa ito kay Lacson? Tila baga ito yung committee chairman ng Blue Ribbon. Diba? O, panoorin nyo ng buong kanya mga katanungan, no? O, tingnan nyo mga kababayan, paano niya Mute po ata kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Thank you, sir. Okay. Thank you for joining us. Sir, Thank you po. yeah, yes, sir. Napanood ko yung press con nyo kahapon. Yes, Wait, sir. teka lang that is the wrong assumption, Attorney, because just because you were jailed does not mean
there was a there's a confirmation of wrongdoing there. Kita nyo mga kababayan, mayroon na kagad siyang pambara kagad. That was a wrong assumption, no? Di ba? Ang ganun na kagad ang banat niya, oh. Ayun. Thank you, sir. Okay. Thank you. Nakasimangot, oh. Sabi niya, oh. Ako ang Blue Ribbon chairman dito. Mali yung assumption mo na yan. Thank you for joining us. Sir, Thank you po. yeah, yes, sir. Napanood ko yung press con nyo kahapon. Yes, Wait, sir. teka lang that is the wrong assumption, attorney, because just because you were jailed does not mean you're there's a confirmation of wrongdoing there. We all know that testimonies can be fabricated, can be coerced, right? You as a lawyer should know that. But anyways, the reason Oh, ang ganda, di ba? Ang galing, di ba? Dapat ganito. Dapat ganito yung Blue Ribbon. Kaya nga sabi ko dito sa aking title nito, pinalitan na si Lacson, babae pa. Dahil ang galing eh, ganito dapat ang mag-imbestiga sa Senado. Tama hindi? I don't think it's too early to ask about the credibility because the claims that you're making are serious and wide-ranging. So, balik tayo dun sa question ni Ami, Kita nyo ha, serious in wide-ranging. Ang galing, mahusay magtanong. which is, how long have you known these 18 gentlemen and can you vouch for their credibility? Ayan mga kababayan, can you vouch their credibility? Ano ang kinalaman mo or ano ang alam mo dito sa 18? Galing talaga, magaling magtanong mga kababayan. Taga Blue Ribbon talaga ito, chairman. So let's not play around with words, attorney. So first you deny what Ed said, which is that you are accusing Kita nyo, huwag tayong maglaro-laro dito. Play around eh. them of bribery and then now you're affirming it. Ano ba talaga? Countering Ed before, that was his question, right? Anyway, Okay, sir, let's move on. let's Okay, move on. let's move on. Where is the your evidence? premise of, That is a very serious allegation to make. And you said yesterday you had substantial evidence. So where's your evidence? Where is your evidence? Aba, hindi lang pala ito chairman ng Blue Ribbon Committee. Judge din pala ito kasi naghahanap na ng ebidensya. Yun na mga kababayan, nagigis niyo yung sinasabi ko? Hindi lang ito Blue Ribbon Committee chairman, kundi judge na rin yata kasi ayun. So where is your evidence? Naghanap siya ng ebidensya. Evidence, and I'm not talking about the affidavit because as we know, affidavits, especially when they're not Kita nyo mga kababayan, kung nagtatanong ka lang at hindi ka Blue Ribbon chairman at hindi ka judge, di ba makontento ka na lang doon sa tanong mo, neutral ka at hindi ka dapat mararamdaman ng pagkabayas, lalo't media ka? Tama hindi? Grabe ano? sign mean nothing. Where's your evidence? Walang Lang po direct ang alam nyo, statement sir. na ibinigay. Sorry. So hanggang dun lang po ang alam nyo, sir. Wala po nakakita that this money was in fact handed over or nobody has evidence at this point that the money was given to these so-called foreigners. Tama? Yeah, that's Okay, correct. doesn't that just collapse your whole argument? What is Ang galing mga kababayan magbigay ng argumento na ito daw yung magpapakulaps ng argument mo. Sabi dito kay Baligod, wala daw nakakita na binigay mismo doon sa foreigner. Galing ano? my argument? Which is that That- there was bribery involved, there was graft and corruption involved with the ICC investigators. Look, And by the way, how would the Marines recognize the ICC Wait. investigators? Let me respond to that. The bribery and graft and corruption are centered on the fact that they were all of their expenses were paid for by Saldico and Sani Trillanes. I don't know if we hang up or we'll try again ba? But we were going around and around in circles kasi. Exactly. We were going around in circles, that's why I was like, Galing talaga niya mga kababayan. Ako talaga humahanga ako dito. Ito talagang karapat-dapat na Blue Ribbon chairman eh. Kasi ganyan dapat ang mga tanong eh. Ganyan dapat ang mga tanong. Isa-isa niya talaga. Tingnan mo. Paano niya? Tama nga naman eh. Totoo yan. Tama yan mga kababayan ha. In fairness. Tama nga naman. Papaano ngayon na nasabi mo ngayon na itong mga ICC or itong mga foreigners tumanggap ng pera, mayroon bang picture, may video, may tao ba na mismong nagbigay nun sa kanya, nag-abot? Ang galing ano mga kababayan. So alam mo, pag ito yung abogado din dun sa ICC,
Wala, tapos yung mga talo yung mga taga-ICC kasi wala silang may papakitang ebidensyang hinahanap dito eh. Ang galing ano mga kababayan, tingnan nyo, na susundan nyo ba ang sinasabi ko? Pasensya na kayo kung ini-interrupt ko kasi talagang kailangan natin punto por puntong reaksyonan eh. Okay, let's move on. You know, attorney, Sir. it sounds like a lot of this information that you're holding on to is second-hand and third-hand. Kita nyo? Oh. Di ba? Ano sabi ni Lacson? Mayroon siyang destabilization aspect na nakikita. Ito naman, sabi naman itong babae, ay mayroon kang, you know what, marami kang third hand, second hand disinformation. Ang lupit mga kababayan, ano? Ang lupit. Nako, hindi ko kinaya ito. So kayo na dyan ang humusga mga kababayan. Anyway, mayroon po ditong translate sa Tagalog. Itong si Attorney Mark Tolentino. Pero mga kababayan, ay i-close muna natin yung tungkol dito. So, sa tingin nyo mga kababayan, may punto ba ang sinasabi ko na itong napakahusay na media na ito na magtanong kay Attorney Baligod, tila bagang siya na yung Blue Ribbon Committee Chairman? Ang husay kasi. Bakit natin nasabi? Kasi itong si Lacson, siya ngayon yung Blue Ribbon Chairman pero wala siyang nagawang investigasyon. Hindi niya matanong ng katulad nitong babaeng reporter or media na ito, si Baligod. Gets nyo yung point? Kaya ito, pinalitan na nito si Lacson. Tama hindi? Kung nakuha nyo po ang punto ko dito mga kababayan, salamat. Kung hindi nyo rin nakuha, panoorin nyo na lang uli. Panoorin nyo na lang uli mga kababayan. Pero pagkatapos yung panoorin yan, ito ipakita ko lang sa inyo mga kababayan. Bukod pa dyan, ito, yung former US Secretary of State Mike Pompeo has access to relevant intelligence for him to officially label ICC as a thoroughly corrupt and broken court. Yung dating US Secretary Mike Pompeo, thoroughly corrupt, broken body ang ICC, broken court. Corrupt daw pala talaga yung mga kababayan. Corrupt daw yung mga kababayan. Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo, translate ito lahat yung mga sinabi ni Attorney Kaufman. Mahaba Tagalog, pero ang ganda nito mga kababayan. Puntahan nyo na lang po ito si Attorney Tolentino, Attorney Mark, sa pangwakas na pahayag ni Attorney Kaufman, salin sa Tagalog. Ito yon, ang ganda mga kababayan. Mas mararamdaman ninyo yung sinasabi ni Attorney Kaufman kasi English, katulad sa akin na hindi maalam masyado sa English. Maganda itong sinulat ni Attorney Tolentino kasi kahit paano maunawaan natin, no? Ang ganda mga kababayan, na luha nga ako dito kung kanina binabasa ko ito, no, mga kababayan. So ito na tayo, no? Tingnan nyo na lang ito mga kababayan. Tingnan nyo po ito, biglang yaman, galingan nyo sa pagbasa ng script. Mga magulang ng AJK victims daw mamahalin ang bag. Ayun, itong isa Louis Vuitton Speedy 25 in monogram, canvas 96,000 to 111,000. Ito namang isa Moynat bag 250,000 to 288,000. Ayan po yung mga bag nila, nakikita nyo ba? Ayan mga kababayan, may araw. Kung anong katotohanan dito, hindi natin alam kung totoo ba ito na may mga ganitong gamit itong mga ito. Louis Vuitton Nano Speedy in monogram canvas 101,000 to 110,000. Ito po si babae, itong babae na itong bata pa, siya naman ay ang kanyang kapatid na di malaman niya kung 2000 ayun, ito siya 2017 or 2019. Palpak ang script nila mga kababayan, no? Palpak ang kanilang ginawang script. Kaya kayo na ang humusga dyan mga kababayan sa mga mga taong ito kung nagsasabi ba talaga sila ng katotohanan o palpak ang kanilang mga script. Yan po mga kababayan, kasi makikita po natin, tingnan nyo pa ang ibang mga tao dito
Tingnan nyo pa yung iba rito mga kababayan. Nasaan na yun? Ayan. Dito ko punta sa kabila. Wait lang guys ha. Tingnan ko dito. Andito pa. Andito itong ba? Ito oh. Ang kapal ng mukha mga kababayan. Ito. Jara Funeral Services. Those we have held in our arms for a short while, we hold in our hearts forever. Ryan A. Barbasina. July 2, 2024 namatay mga kababayan. Funeral parlor po yan, no? Pero ngayon, isinama po nila yung nanay nito, si Aling Sheila yata ang nanay nito mga kababayan, ano? Ayan, no? Si Aling Sheila yata ang nanay nito. Ito, pakinggan nyo si Aling Sheila. Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunay extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK, bit-bit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inuulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila, ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na kung alam ko. Which is true naman talaga. Hindi ako magsusulungan, hindi mo magkakapera dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan. Kita nyo mga kababayan, no? Yung si Aling Sheila ando, no? Alin ba dito si Aling Sheila, mga kababayan? Dito sa may mga picture na kanina. Alin ba dito si Aling Sheila? Dito sa dalawang ito, ng mga maedad na. Kasi yung isa, si Aling Isabelita, yung nangnahil sa brat-brat niya yan! Diba? Hindi ko na makita kasi nasa na yung video na yun si nanay. Nangnahil sa brat-brat niya yan! Namatay yung anak ko! Kaya kayo mga kabataan! Nang dahil sa ibang na yan, yumaman ako! Nakarating ako sa daig! Nasaan na kaya yun, mga kababayan? Ipasa nyo nga sa akin yung video na yun. Natutuwa ako talaga doon kay nanay. Nanay, saan ka na ba nanay? Paramdam ka naman nanay. Si Aling Isabelita pala yun, mga kababayan. Nanapin ko nga yun. Wait lang guys ha. Natutuwa ako doon Nang dahil sa prat-prat na yan! Gumagano. Ito yan. Yan si nanay. Nay, hindi kita binabas na pero sa totoo lang medyo malaki-laki yata. Milyon yata ang kinita ng iyak-iyak mo na drama-drama mo na ito. Kayo na rin ang magpapasya na wag silang makalabas. Totoo, hindi nila pinalabas. Pa-birthday sa anak ko. Naka-birthday na po siya ng 26. 2 araw. Ayan, may cupcake pa.
Birthday. Birthday ko sana ko yan. Extended ang birthday, ganun po. Opo. Yan, Tanahan. ano po nakakatakot para sa inyo kung makalayag si Pangulong Duterte? Anak, pag alam niyo po kasi pagka nakalabas sila, hindi po kami nakakasiguro doon sa mga seguridad namin. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa brad-brad! Kaya baka tandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman matauhan lahat kayo! Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Sinon, yan, SRB na yan, singhot, rugby yan kasi pasaway po sila. Pumatay na lang ng mga bata. That's very unimaginable for me. Hindi talaga matolerate ng police yan. Nakausap ko si General Bayalde, malaki ang porsyento. Sa nangyaring pamamaril, Nandahil sa brad-brad! Kaya baka tandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman matauhan lahat kayo! Ako na Nandahil sa brad-brad niya yan! Namatay ang aking anak! Sana naman nakita nyo nga dito! Kaya kayong mga kabataan! Huwag na kayo mag-brad-brad! Pero pag dumating si BBM, sige mag-brad-brad kayo! Kaya may 1 million kayo! Makakarating kayo sa dahig! Isit. Grabe mga kababayan. Tapos ito, hindi mapapanood ng ICC. Tapos ito sasabihin ng ICC, i-convict yan si Duterte. Tapos sasabihin ninyo, hindi corrupt ang ICC. Nako, humaba lang ang ating video mga kababayan. Pero ayan po, ang dahilan kung bakit si Tatay Digong hindi po karapat-dapat matulan. Dahil mga nag-aakusa sa kanya. Yung isa, hindi malaman 2017, 2019. Doon pa lang sa mga statement na yun. Pabago-bago yung babaeng yun. At nakitaan pa kasama siya sa mga MPA. Diba? Ito naman, si nanay, namatay ang kanyang anak sa prat-prat sa riot. Ngayon, Duterte na, pinagbintangan. Si Aling Sheila naman, ito ay Isabelita. Si Aling Sheila naman namatay ang kanyang anak. 2024 na. Ang kapal na mukha. Saan kaya ito nagsilpag ko? Alam nyo, sa totoo lang, ako sa mga matatanda, takot ako. Kasi may gaba talaga yan. May karma talaga yan eh. Pagka nagano ka sa mga tatanda. Pero maniwala po kayo sa hindi mga kababayan. May karma rin ng mga bata eh. Kakarmahin din kayo, Nay. Baka makakarma sa inyo yung mga anak ninyo. Kasi kung buhay siguro yan at matino pag-uusap, hindi adik, may yari yan eh. Hindi naman dahil kay Duterte namatay yung mga yan. At si Aling Sheila talagang pinakamatindi. 2024 na, wala na si Tatay Digong. Kay Tatay Digong binintang, kay Marcos na yun eh. Tapos hindi ito makikita ng ICC. Pag hindi ito nakita ng ICC, dalawa lang yan. It's either bulag ang ICC or totoong corrupt ang ICC. At bulok. Dapat lang maano na yan, matanggal na yan. Pag ako naging presidente, talagang arestuhin ko lahat yung mga taga-ICC na yan. Ang problema, hindi naman tayo magiging presidente. Si Inday na lang mga kababayan. Ha? Si Inday tayo mga kababayan. Okay? Inday Sara. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Mahaba na itong video. Saka na lang ako mag-extra. Bye-bye!